Sa wakas, for 3 months vlogging, content making, when I got out from our studio of Radio Wagna Teleradyo sa TV at radio, nang nag-venture ako dito sa Facebook, hindi ko akalain we are now 25,000 followers. Tandaan nyo, bakit ako ay napakaseryoso sa mga ganitong nangyari sa aking ginagawa na ako ay nagko-content sa Facebook. Kasi I am not doing only telling you about farming, about money making. But if you notice, if you are discovering something beyond to that, nagtuturo ako ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon. Sabi ng John 10 verse 4, may mga tupa na kilala nila ang boses ng kanilang pastol. All of you, joining with me sa ating page ng Facebook, sa TikTok, Instagram, at YouTube, as well as sa TV, radio, at newspapers ko na araw-araw ko nagsusulat. Alam nyo, kayo ang mga tupa, the sheep entrusted to my care as your ordinary shepherd, as ordinary pastor, ordinary servant in this millennial era, in this generation. Kasi in every generation, there is really a voice to be heard, to be followed. Kasi ang Biblia by itself, it's not telling us, it's not speaking. That's in Acts chapter 8. Yung official ng Kandase hindi nakaintindi sa sinulat ni Prophet Isaiah, kaya pinadala ng Diyos si Apostle Philip, one of the apostles of Christ, at nagturo doon sa official at nakaintindi siya. Because, as what I've said, Bible does not speak itself. At isa pa, ang Panginoon hindi bababa para turuan ka one by one. Gagamit siya ng instrumento. I'm so honored and blessed na isa ako sa mga taong ginamit niya sa modernong panahon na ito. Kasi I am a modern person, modern pag mag-isip, modern pag magturo, to match the generation that we are now. This is the modern generation. Kaya nga gumamit ako ng modern technology. Kaya nga, alam niyo, ang bonus sa mga taong nagpa-follow sa akin, dinadasal ko kayong lahat. Kaya ako lumuluhod ngayon upang dasalan itong 25,000 and counting, not included sa TikTok or other platforms. Ito lang sa Facebook ko, Bro Edsel Acarranclusas, itong 25K ngayon. Ako mong giampuan, nga panalanginan mo, milagruhan mo, binisyonan mo, muna bonus ninyo for following me. Now, paano aangat ang inyong mga pages, inyong mga Facebook, inyong mga accounts? Ito ang turo ko sa inyo. Sundin nyo kasi this is the most important thing. Follow to follow is not effective at all because followers are not the basis kung bigyan ka ni Mita ng salary or hindi. But views. Your engagement is not also the reason ni Mita na bigyan ka ng pera. Views talaga. Kaya nga ang iba, nakita nyo, kahit kabaliwan, anong ginagawa, nagubad, walas lang paki, at least maraming views. Kasi doon nagbabase yung salary mo. So how to grow your page, your contents? Ganito ang principle ng mga Germanian. Base ko rin sa experience ko for 3 months, we have already 25,000. According to German philosophy, build a beautiful garden to attract more butterflies. Garden means contents. Maraming nag-follow sa akin at later on, ina-unfollow nila ako kasi nakita nilang hindi ko sila napansin kasi ma-spam ka man kung magsige ka og follow, magsikag comments, magsikag reply. Kaya nga heart like lang ang aking ginagawa or love or care kasi hindi yun na-spam. Yun ang naintindihan ko. So, walang makatulong sa'yo para umangat yung ginagawa mong vlogging, kundi galingan mo. Tip number 1, galingan mo. Gawa ka ng contents na relevant, entertaining at makabuluhan. Yung
mayroon silang mapupulot na aral after all. Kaya nga may content collaborator ako, si Binahard TV, 250,000 na, millions of viewers, kasi yung mga minugbo niya, short clip of a certain episode or parang movie, parang salida, parang pelikula, pila lang kasegundos, may aral at the end. Kaya nagkiklik. Kasi mga tao gusto talagang may aral. Bakit nagkiklik yung ginagawa ko? Kasi may aral. I speak about money, legality, health. I speak about business, farming. I speak about scripture, salvation, and everything under the sun. Yan ang ginagawa ko. If you notice, marami akong tinuturo sa inyo. At alam ko, unique ako na pumasok sa platform na ito. Kasi lahat tinuturo ko, farming, business, at saka tinuturo ko nga sa inyo about everything, Bible, may tinuturo nga ako about construction, yung nagpintal me dyan sa taas. Bakit ko tinuturo ito? Kasi gusto ko malaman mong lahat ng bagay, kasi matod pang Kuya Kim, mas lamang yung may alam ka. Totoo naman yun. Alam nyo, number one, para umangat yung vlogging nyo, contents talaga. Follow to follow, hindi yan advisable kasi may mga tao nakita ako, ang daming followers, walang views. Sa tingin ko, nakakahiya yun. Marami rin ako nakita, kunti lang ang followers pero yung views, umaapaw. Yun ang tinatawag natin na nag-viral na mga contents. Pangalawa, okay lang yung magpatulong ka tulad sa akin. Tinulungan ako ni Binahard TV. Pero mayroon siyang mga tinulungan na hindi naman umangat. Kasi at the end of the day, sino pang tutulong sa iyo? Kahit yung mga big content creators, pag nakita nila na walang saysay yung contents mo, hindi ka talaga kakagatin nila. They will not follow you. Pero I'm not saying walang epekto yung tulungan ka ng iba, it's okay. Pero sana wag mong sayangin yung tulong ng iba, galingan mo. Tulad sa nangyari sa akin, may mga tumulong, kaya umangat rin ako. Pangatlo, paano angat yung contents mo? Wait the exact timing. Yun ang totoo. Breakthrough, momentum. Because Isaiah 60 verse 22, lahat ng bagay mangyari sa gusto ng Panginoon. Kasi Ecclesiastes 3:1, lahat ng mga bagay-bagay sa mundo may sariling oras kung kailan ito nangyari. Napaisip nga ako, kung kailan ako naging 40 years old, ngayon pa ako pumasok at sumubok to get out from my shell para akong sisiw na migawa sa itlog because I got out from the studio. Nag-contents dito sa kabundukan. Alam nyo, marami sanang pagkakataon or panahon na nag-contents ako, nag-vlog, pero di ko lang alam kung mukagat or muklik. Pero hindi ako inspired kasi lahat ng bagay na ginawa ko, I followed my instinct and inspiration of my heart. Kaya nga nag-boom lahat ng ginawa ko. Malaman nyo, sa evangelization, from one radio now, I am preaching to different radio stations, different televisions, at saka from a little parcel of land of my mother, doon sa baba, sa gate natin. Ngayon, I have 5 hectares land. Alam nyo, yung kubo natin ngayon, I have a lot of rooms here at Altam Farm. Noon, nagrenta-renta kami, tumayo na kami ng sarili naming bahay kasi ay acquired property in Hagna. Parang ganun ba? It took years, not in a magical way. Kaya wag nyong madaliin ang lahat ng bagay kasi pag para sa'yo, para sa'yo. So ano ang pinaka-the best? Contents, may tumutulong sa'yo, then managad ka, mo-engage ka, there's no problem with that, pero at the end of the day, magdesisyon rin ang tao kung i-follow ka or hindi kasi it depends on your contents. Galingan mo kasi balang araw, yung ginagawa mo, hindi mo malaya, nagkapira ka na, umangat ka na, marami ka ng followers. Ito ang nangyari sa akin mga kabro. Gusto ko lang i-share sa inyo ang ginawa ng Panginoon sa akin. Hindi ko inakala na ako ay papasok sa ganitong mga bagay-bagay. May iba nga nagbasa akin bakit ako nagtatagalog kasi itong mga taong to hindi nila iniisip
na yung audience ko ay hindi lang mga Bisaya. Maraming nag-request sa akin ng mga Tagalog na sana Tagalogin ko para makaintindi sila. I am not selfish. I want to treat everyone equally. Kaya nagtatagalog ako, nag-in-English ako para masundan yung lahat ng mga turo ko kahit kanino. So itong 25,000 followers ko, hindi ito included sa TV at radio kasi marami akong followers doon sa newspapers na hindi naman nag-follow sa akin sa Facebook. But looking forward that one day, they will follow me. Kasi marami akong mga outlets sa aking mga turo sa television at radio pero hindi sila nakakita pa sa akin sa Facebook. But maybe one day they can discover me na nandyan pala ako sa Facebook. So aking dasal sa iyong lahat na sana ang taong ito 2025 is very favorable to you. Pagalingin ka ng karamdaman mo, lalo kang magtatagumpay, lalo kang yumayaman, lalo ka na magkapira, lalo ka na aangat siyang buhay. Pero one thing for sure, tandaan nyo to, lahat ng mga followers kong nakigsalamuha sa akin, ginabless kita ko ana. Sa Raniwa family, mga Asibe, silang Rustico Bragamiton, silang Mildreds, mga Sahulan, silang mga Aragon, silang mga Castrudes, mga Tan, mga Uy, silang Oblimar, ilang taon na yan nag-support sa akin, yung mga Madira, yung silang Bilicario Reyes, silang mga Salas, at marami pang iba. Silang Galientes, more than 10 years supporting me in whatever I do. Alam nyo, ang mga taong ito, nakikita kong ginabless sa Ginoo. Gipagpala, including the politicians of Gindulman, sa grupo lang inang Irene. Bakit ko sinabi ito? Kasi gusto ko na ilagay nyo sa puso't isipan nyo na ang pagpakigibigan nyo sa inyo ay hindi ito entertainment lang, period. Yung boss ko nga, siya lang natira doon sa ICU. Lahat patay. For almost a month, siya lang ang natira. Ang ibig kong sabihin, marami nang nag-claims of healings and miracles and even conversion and even enlightenment. The peace, the happiness that they are looking for. Bakit? Kasi ginawa nila akong kaibigan sa kanilang personal na buhay. In 1 Kings 17, yung widow byuda, nagimala ang Panginoon through Prophet Elias. Yung harinat lana niya, nagtubod, umaapaw. Yung anak niyang namatay, nabanhaw. Dosari 5, yung si Naaman na may sangla, napagaling dahil kaibigan niya si Prophet Eliseo. John 11, si Lazarus was resurrected by Christ kasi Luke chapter 10, 30-42. Close si Kristo ni Marta Maria yung nakikinig sa salita na sinabi ni Kristo kang Marta, pasagdi hayaan mo si Maria kasi she chose the best. Kasi listening to the words is choosing the best. Kaya nga, ganito ang gusto ko nga ilagay nyo sa puso't isipan nyo, including the newest people joining with me. Mayroon nga akong taga-Island, si Leonis Crisme is joining us now, nahinay, looking forward for more people to join with me. Marami sila, hindi ko lang ma-mention lahat. Pero ganito ang gusto ko na sa isip nyo, silang Manzanares and many more, yung talagang grabe ka-aktiba. Every now and then, they're checking me, silang mga Cruz. Alam nyo, sa pakikibigan nila sa akin, nakikita nila ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya ginawa ko tong content na to in order I can address, I can speak out na hindi kayo nagkakamali kung fina-follow ninyo ako. Kasi mayroon kayong blessings at himala. Yan ang Matthew 6:30, sabi ng Panginoon, seek me first, unahin mo ako, unaha ko, I will give you everything. Sabihin ko yan ulit, because you choose me to be followed, to be heard. You choose me to teach you something. For that, God is happy knowing na gusto kang magpaturo, you're humble enough. Kasi teachable people are humble people. 1 Peter 5, humble people are blessed by God. Arrogant people are not blessed by God. So yun. Kaya nga naawa ko sa mga bashers ko kasi hindi ko alam anong gagawin ng Panginoon sa kanila. Bakit sila masamang ugali. Pero all of you joining my life, investing a lot in favor to our different advocacies, naghimala ang Panginoon. Maniwala kayo.
Isa pa nga, akala namin yung mayor ng Hagna, natalo yun last election. Pero after 12 midnight, siya palang nanalo. Kunti lang ang lamang. Nag-celebrate na yung kalaban niya kasi akala nanalo. Pero sinabi ko sa mayor, mayor, may isang baryo na hindi pa na-count. Pag lulusot yun, sabi nila, lulusot daw ka doon, ikaw manalo. Umalis ako, uli sa bahay, then someone told me, it's so joyous on Facebook upon knowing that he won the game. Yan ang mga milagro na gituan na mo ba? Mga milagro nga nakikita na ako that God is working mysteriously in the life of those people na close ako. So congrats. Gusto ko i-congratulate mo na ako. Dili kay inyo kung i-congratulate kay naa mo kasi kahit hindi ako nagko-contents maniwala kayo, nabubuhay na kami. My partner in life is independent. I have also financiers in my personal life. I have also a farm here and business. Sabi ni iba, mayabang na naman. Hindi yan kayabangan, totoo yan. 3 months pa nga ako nagko-contents. Kaya ayaw kong i-congratulate ninyo ako. Kasi ang dapat i-congratulate nyo yung sarili nyo. Kasi you followed me. Kasi nagdesisyon ka na pakinggan mo ang mga turo ko. Congrats sa inyong lahat. I speak blessings to all 25 followers and more. This is my declaration right now. Pagpalain kayo, i-bless kayo ng Panginoon. Kasi kinaibigan niyo ako. In Jesus' name. Okay? God bless.